So ito po mga kabiyaya, ang pag-uusapan natin ngayon ay ito pong mag-live-in partner na binaril po dito sa loob ng bus. At ito nga po no, may mga video tayong papanoorin at yung pinakauling-huli ay tukoy na nga po daw kung sino yung salarin at mastermind ng krimen na ito, no? So ito po, may itong unang video na papanoorin natin. Ganito pala nagsimula ang alitan ng babaeng binaril sa bus at ng nag-iisang anak na suspect. Naku po, ito na nga ba sinasabi ko. Pero sa dulo ng video natin, mga kabiyaya, ay papanoorin po natin yung kung sino na nga ba talaga, kung tukoy na nga ba talaga yung suspect sa pagpaslang sa mag-live-in partner na ito. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, simulan na natin to. Siya rin to, parang si ano rin to si yung sa issue ngayon ni Catherine Camilon. No, halos nauugnay din po ito dahil isa rin po halos nagkasabay sila nito halos nagkasabay ho sila ng yung pangyayari, halos nagkasabay sila. Oo, so panoorin po natin. Kapatid ng babaeng binaril sa loob ng Victory Liner bus sa Caranglan, Nueva Ecija noong November 15, isiniwalat ang ginawang pagnanakaw ng sariling anak sa biktima. No. Sa salaysay sa Caranglan Police nitong November 16, ni Susana Mendoza Arucan, kapatid ng babaeng biktima na si Gloria Mendoza Atilano, bago ang krimen, nagawa na raw tutukan ng baril ng kanyang pamangkin na si Charlito Mendoza Atilano Jr. o alias Tisoy, na anak ni Gloria Mendoza. Dito lamang... Naku po dito pa lang pala, sorry, napindot ko yung tawa. Dito pa lang po pala, klarado, klaro na biruin mo nanay mo, tututukan mo ng baril. Kung totoo man to, naku po, wag nyo gagayahin to sa mga anak dyan, wag nyo gagawin niya sa magulang nyo. April o Mayo 2023. Hindi raw ito pinalaki pa ng kanyang ate Gloria dahil baka makulong pa niya ang nag-iisa niyang anak. Nagsimula raw na hindi magkibuan ang mag-ina nang dumating sila galing Canada. Naku. Kinuha pa raw kasi ni Tisoy ang passport ng kanyang ina at apo nito para hindi kaagad makauwi sa Pilipinas. Nalaman din umano ni Gloria na nauna nang umuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Purok 6, Santa Luciana, Cauayan City, Isabela. Sumunod na nangyari ay nalaman naman niya ng kanyang ate Gloria na binuksan ni Tisoy sa pamamagitan ng acetylene ang kanyang vault na nasa kanyang bahay sa Lucas Subdivision, San Fermin, Cauayan City. Ayon kay Susan, naglalaman umano ang vault ng humigit kumulang 3 million pesos na halaga ng alahas at iba't ibang uri ng titulo na nakapangalan sa kanilang mga magulang, sa kanyang ate Gloria at sa pamangkin na si Tisoy. Dahil dito'y kinasuhan niya ng kanyang ate Gloria ng kasong robbery ang anak nito, pati na rin ang kanyang ka-live-in partner na si Ramina Lagarteja. Sinampahan rin niya ng kanyang ate Gloria si Tisoy ng kasong carnapping matapos umanong kunin nito ang pag-aari na pickup truck. Kinumpirma naman ni Susan na may warrant of arrest laban kina Tisoy at Ramina dahil sa nabanggit ng mga kaso. Ngunit nakalaya pansamantala matapos magpiyansa ng 720,000 pesos. Maaari aniyang pinagkunan ng pampiyansa ni Tisoy ang ibinenta nitong 4 na ektaryang lupang nakapangalan sa kanya sa halagang tig 1.5 million kada ektarya. Nang matanong naman si Susana kung bakit nag-commute at hindi nagdala ng sasakyan ang kanyang kapatid at ka-live-in nito ng 5 taon na si Arman Alivia, nakasama ring na baril. Ang sagot nito, ang sabi po niya sa kanyang katulong ay balikan lamang sila papuntang Tarlac City upang kunin ang alahas nitong naiwan na nagkakahalaga ng kalahating milyon. At masama din daw ang kanyang pakiramdam ng mga oras na yon. Ito rin yung mga kabiyaya, isang suspect yung katulong, no? Dun sa issue ni Catherine Camilon, ang suspect naman dun is yung legal wife
nung karelasyon niyang pulis na si Alan De Castro. Dito naman, isa sa mga suspect yung anak at yung katulong kasi siya lang yung nakakaalam nung pag-alis nung dalawa na to, itong mag-live-in partner, no? So siya lang yung nakakaalam kung saan pupunta, no? Kaya talaga di ko lang alam kung baka nga itong katulong isa na to sa sinasabing sa isang video kanina, yung sinabi ko na papanoorin natin sa dulo, hindi ko talaga din pinanood yun para sabay-sabay na natin malaman kung sino talaga yun or sino talaga yung gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito. No? So ito yun, tuloy natin. Ayon kay Susana, huli raw nakausap ng kanyang kapatid bago umalis ay ang kanyang tingnan mo. katulong na si Annalyn Abad na siya ring kumuha ng tricycle upang ihatid sila sa terminal ng Victory Liner. Samantalang Akala ko tapos matatandaan na. namang inihayag na ng Philippine National Police na isa sa posibleng person of interest sa brutal na pagpatay kina Gloria at Arman ay ang anak ni Gloria. Samantala, napakomento naman ang ilang netizen. Ayon sa isa, ang dami palang pwedeng maging suspect nito, mga person of interest kasama na ang katulong, hindi lang ang anak at mga kaanak. Hirap pala pag may pera. Talaga, totoo. Welcome sa Totoo Pinas. talaga yun, no? Ba't punta tayo doon kay Pinas-Pinas na yun? So yun, no? Bali, kung isipin nyo kasi maigi mga kabiyaya, ang huling na pagtanungan ay yung ang huling nakausap nitong mga biktima ay yung katulong. At yung katulong pa mismong nagdala or naghanap or naghatid sa kanila gamit ang tricycle, 'di ba? Papunta sa Victory Liner, no? Sa bus station. So may posibilidad nga talaga na itong katulong ay ito yung may contact doon sa mga killer, sa mga pumatay dito sa mag-live-in partner na to. Ngayon, kung hindi man siya, ito nga itong anak, isa rin sa tinuturong suspect sa pagpaslang dito sa live-in partner na to. No, na kasi may mga nangyaring alitan. Ngayon, nakuha na rin ng mga media yung panayam ng bata na hindi niya nga daw ng anak pala, hindi pala bata. Ng anak nitong babae na pinaslang sa bus ay nakakuha na rin ng narinig na rin natin yung side niya na hindi niya nga daw gagawin. Pero hindi pa rin natin alam kasi dito nga sa video narinig naman natin na dati pa pala tinutukan niya na tong nanay niya ng baril, no? So maaaring pwede rin itong dalawa lang yan na naiisip ko na pwedeng diyan talagang may yung suspect diyan. Itong anak tsaka yung katulong at ito pa pala meron pa. No, meron pang isa pang pwedeng lumabas na maging suspect kasi unang-una kung isipin nyo, mayaman tong angkan na to, no? So ano ba yung mga business nito dito sa Pilipinas na maaari ding na pwedeng maging rin yung sa kaso na to, 'di ba? Halimbawa, parang katunggali sa negosyo, ganun, gito ganyan. Pwede rin mangyari yung ganun na sila rin yung mismo. Tapos siyempre, ang iisipin nung nagpapatay ay wala namang ibang mapagbibintangan yan. Hindi ko naman kinakampihan po yung anak no? Kasi pwede rin ho ganun kailangan lawakan natin yung ating pag-iimbestiga no? Kasi isipin nyo kung halimbawang hindi nga talaga yung anak ang nagpapatay dito sa kanyang magulang, dito sa mag-live-in partner na to, pwede ring ibang tao kasi una mapera tong mga to, baka may mga kalaban sa negosyo tong mga to. 'Di ba? Hindi pa nailalabas, hindi pa naibabalita Pwedeng iba nga ang nagpapatay tapos alam naman nila na may alitan tong magnanay. Siyempre, ang una agad magiging suspect etong anak kasi may alitan sila, 'di ba? Pinakulong niya pa nga to, nakapiyansa lang. Pwedeng ganun yung mangyayari. So yan, punta tayo dito sa isang video. No, isang video na kung saan ay ito nga po yung tukoy na. Oo, tukoy na daw yung pumaslang sa live-in partner na to. No, so sino kaya to? Naku po. Parang babae yung nasa picture, mga kadaver kids. So kahapon lang po ito in-upload. Etong video na to. So nakakaano kung sino tong ito,
tukoy na ang mga suspect at mastermind. Oo, naku po. Yun naman pala sabi ng netizen. So tignan natin. So bago natin i-start to, no, wait lang, ayusin lang natin. Di ba tayo high-tech yung ating pagre-reaction? Pasensya na kayo, ha? Mahirap lang po akong, dukha lang akong vlogger. Hindi ako katulad pa nung iba na may kusang lumalabas. Tsaka mahirap din hunun kasi baka pwede tayong itsupulangkot yung video natin. So dito mga kadabarkad, ang mga kabiyaya, isipin natin, maghula-hula muna tayo. No? Kasi nakikita ko doon sa taso, pwedeng babae ang suspect. No? At sana, legit po itong ano na to, itong video na to. Ito sana legit tong video na to. Sana hindi to peke. Sana hindi to ginawa lang para lang for the views. No, sana totoo to. So, ako yung kinakabahan. But kaya ako yung kasi siyempre inabangan ko rin tong kaso na to. Ano, ako yung parang nakakatuwa kasi nga kung sakali man natukoy na ang salarin sa pagpatay dito sa live-in partner na to, napakagandang balita rin po nun kasi mabibigyan po ng hustisya ang pagkawala nitong dalawang to, itong magka-live-in partner na to. So hindi ko tukoy yung mga pangalan nila, no? Kaya puro lang ako live-in partner. So play na natin. Tukoy na ang mga suspect at mastermind. Paus pa yung nagre-reaction ah. Sa wakas ay natukoy na rin kung sino ang totoong mastermind at dalawang suspect na gumawa ng malagim na krimen sa mag-live-in partner na ito. Sino kaya? Matatandaang napag-alaman na kinuha at pinag-interesa ng anak ng biktima ang ilan sa mga ari-arian ng kanyang ina. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, Chief ng PNP Public Information Office, ang babaeng biktima ay nagsampa ng kasong carnapping sa sariling anak pero kalaunan ay nakapagpiyansa rin ng anak na lalaki, ani Chief Fajardo. Bago nga nangyari itong insidente na ito ay merong alitan itong biktima sa kanyang anak na kinasuhan niya ito at in fact nakablatter ito at on bail lamang itong kanyang anak. Medyo malalim po yung naging alitan ng mag-ina. Maliban po dito sa alleged na pagpa-file ng kaso ng carnapping. Dahil dito ay nakulong ang anak ni Kiliano pero nakalaya ito matapos magpiyansa. Lumilitaw din na planado ang pagpatay sa mga biktima at plan B na umano ng mga suspect ang krimen sa loob ng bus. Samantala, sa isang panayam kamakailan sa anak ng biktima ay inamin naman ito na normal sa pamilya ang magkaroon ng tampuhan. Kung hindi ang anak, sino nga? Wait lang. May hindi sang-ayon ako doon narinig ah. Hindi normal sa pamilya ang magkatampuhan. Totoo yun. Pero paano mo masasabi yun kung ikaw mismong anak ay dumating kayo sa point ng ina mo, ng nanay mo na nagkatampuhan kayo pero tinutukan mo ng baril. Diba doon sa isang video narinig natin na tinutukan niya ng baril ang kanyang nanay. So hindi ho normal yun, no? Hindi po normal yun. Maling-mali po yun na magulang mo tututukan mo ng baril. Pwedeng sumagot, pwedeng tutusin kahit pagmumura nga, napaka-maling-mali na yun. Yung pagsasagot lang sa magulang, mali na yun. Pero kung yung sagot mo naman nasa tama, okay po yun, no? Pero pwedeng sumagot, pero yung tipong tututukan mo ng baril at pagbabanta na ng buhay ng ano yun. Oo, paano pag kinalabit ka ng kapwa mo, edi wala na, di ba? Kaya hindi normal yung magkatampuhan ng pamilya. Gawa ng hindi talaga naiiwasan yan. Pero hindi ho normal yung tututukan mo ng baril yung nanay mo. Hindi normal. Bad yun, ha? Talaga ang suspect sa pagpaslang sa mag-live-in partner na ito at posible nga bang mag-case close ang kaso. Tukoy na ng Philippine National Police ang mga gunmen pati na rin ang mastermind na nasa likod ng pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija. Ayon kay PNP-PIO Acting Chief Colonel Jean Fajardo, inihahanda na ang mga dokumento para masampahan na ng reklamo ang mga salarin pero tumanggi muna siyang magbigay ng buong detalye hinggil dito. Kinukumpleto na lamang yung mga papel at sinumpa ang salaysay ng mga kaanak ng mga biktima, paliwanag ni Fajardo. Anytime this week we are preparing na makapag-file ng case.
Dagdag nito, as to the personalities, kung sino yung mga pafaila ng kaso, antayin natin kung sino-sino itong mga ito. Sino kaya, But one thing I could assure you, kung sino yung faila ng kaso, I very confident that they got the correct persons involved, including the 2 gunmen at yung mastermind behind this incident. Matatandaan na kapwa dead on the spot ang 2 pasahero matapos ng pagbabarilin sa loob mismo ng bus ng 2 lalaki. Matapos ang pamamaril, inutusan ng mga salari ng bus driver na ihinto ang bus, saka sila bumaba at tumakas. Samantala, matatanda ang sumakay ang mga biktima sa Kawayan City sa southbound bus na biyaheng sa Last ng sound effects. habang sumakay naman ang mga suspect sa Bayombong Nueva Vizcaya na nasa mahigit 100 kilometro mula sa point of origin ng mga biktima. Bago nga mangyari ang malagim na insidenteng iyon, nananawagan ng hustisya ang mga kapamilya at kakilala ng mga biktima. Sa ngayon nga ay hindi pa pinapangalanan ng pulisya ang mga suspect sa insidenteng ito. Kaya naman patuloy nating aalamin at aantayin. Nakakatakot naman. Tukoy na ang mga suspect. Tingnan natin yung ano ba to? So, sino kaya yun? Mga. So, dalawa, yung bumarel, no? Yung 2 bumarel, at parang, tama ba yung rinig ko? Dalawa yung mastermind? So, kung 2 yung mastermind, pwedeng yung anak, tsaka yung katulong. Pwedeng nagsabuhatan yung 2. Ay, nako. Grabe talaga sa mundo ngayon, no? Mga biyaya, no? Oo, pagkakalam ko, 50,000 na lang ata ang buhay ng tao ngayon. Kung may 50,000 ka, madali ka na lang, Oo, kaya, ewan ko na lang. Bahala na ang Diyos sa inyo. So, tignan natin yung mga komento po ng Mastermind. Tignan natin yung mga komento ng tawag dito ng mga netizen. Tingnan natin ito, screen recorder natin. Okay. So ito, black dapat ang mga panggulo. Buisit. Sino ba black? Suspect yung marites tulad mo. Ba't nag-away-away sila dito? Masyadong mapag-imbento ng kwento, kagat naman mga tulad niyang marites. Ibig sabihin na to, peke ba to? Peke ba tong na to? Parang mas bagay sa'yo kasi dami ng comment dito yun, akin pa napansin mo. Para may magawang content. So to, peke ito? Akala ko na tinukoy na di pa pala. Tukoy ng mga suspect tapos sa dulo sa ngayon hindi pa alam ang pagkakakilanlan kengkoy. Tukoy sa yung utot. Ayoko to. Buisit. Ba't nagagali? Fake yun? Fake yung video? Tukoy na dahil kabaro ang suspect pero if kabaro I'm sure malabo at di kayo nagsasalita sa media. Ano ba to? Tukoy report ang vlog mo. Walang kwentang vlog pa ikot-ikot. Sabi Tukoy, tas ayusin pa ulit-ulit. Walang puso ang nagbalita. Paulit-ulit na lang. Yung dami nagagalit yung Nagagalit yung mga netizen kasi ito kasi ay may views po ito na magwa 1 million sa Facebook nitong channel na to na nireactionan natin. So pati ako napaniwala. To, fake ba to? Pero mas maganda yan, stop ang daming ang dami yung comment Puro ganon, parang nagagalit sila doon sa nasa voiceover. So tignan natin, hanapin natin mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya. Hanapin ho natin yung update sa babaeng pinatay. Okay. So wala pa November ito, frontline. November 16 Okay, November 16 ng pinaka-latest. November 18.
Okay, ano na ba tayo ngayon? Update sa 2. Okay, update sa 2. Pasaherong pinagbabaril. Teka lang mga kabiyaya. Ano yung kasi natin kasi mahirap na na ma-fake news tayo. Pinagbabaril sa bus. Eto, ano to? November 16, ito na yung pinaka Kahit sa GMA, ganun din eh. So, ibig sabihin, parang fake news po yung fake news po yung nangyari. So, tignan natin dito Kasi naghihintay ito, tignan natin. Sa GMA, ganun din. November 16 pa. Oo. So, panoorin nga natin to. Sa viral na video, dalawang pasahero malapit ng binaril habang nasa bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Narito si Police. Balikan po na. Ito, panoorin natin si GMA. Ito, November to. November, matagal-tagal na. So, kung tingnan natin, hindi ko kasi napanood to eh. Oo, tingnan natin to Panayam sa pulis, kaugnay sa viral na video, dalawang pasahero malapit ng binaril habang nasa bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Narito si Police Major Ray Ian Agliam, hepe ng Caranglan, Nueva Ecija Municipal Police Station. Magandang umaga po muli, Okay. Major. Ay, good morning po, Igan. Ayan, malinaw na po. Unahin ko lang po, ano pong relasyon ng dalawang biktima? Live-in partner po ito, yung biktima po. Ano pong negosyo nila, Major? Yung babae po is medyo maluwang po ang saka dyan sa Nasakahan din. Kawayan. And then dati po siyang may palay buying station. May mga paupahan din po. Yung lalaki naman po ay may negosyo sa related sa bakery po. Bakery. Yung pangyayari po, kasi magkaibang lugar po sumakay itong dalawa. Ito ba'y, sabi nga, napagtripan lang o planado po, Major? Sa aming pong assessment, ito po ay planado. Planado. So, hindi na natin mga kabiyaya. Kasi kapag titignan ko yung pinaka-update, wala naman pong nakalagay. So, ibig sabihin, yung channel na nireactionan natin kanina is fake nga yun. Wala namang update eh. Walang mabiktima ako dun akala ko pa naman totoo. Ano ba naman yan? Ako pa naman gusto ko, sabay tayong manood eh. Sinasabay ko sa yung panonood kung ano ba yung mas maganda kasi yung ganun. Hindi na naka-script yung hindi scripted yung pagbibigay ng komento dito sa mga video na to. Kaya isinasabay ko pero fake ba yun? Fake pala yun. Wala pa palang ano ba naman yan? May palakas din maka-fake nito ni OF Secret Files eh. Anak ng teteng, wala pa palang nilalabas na statement yan eh. Ano ba naman yan? So kayo mga Dabarkad, sa pa pala na narinig ko doon sa GMA na ito pala ay may mga business na paupahan. Kaya pwede rin talaga, pwede rin doon din nanggaling. Kung halimbawa man na na matapos na tong kaso na to at malaman na ng kapulisan kung sino talaga yung mastermind sa pagpapatay dito sa dalawang magkalibin na pinatay sa bus sa Victory Liner. Pwede rin doon, pwede rin yung anak, pwede rin yung katulong, maraming pwede So sana rin hiling ko din at syempre sa pamilya na tawag dito na nagdadalamati sa pangyayaring ito ay sana makamit niyo po ang hustisya. At doon naman sa mga vlogger, wag naman kayo gumawa ng fake news, anak ng teteng naman Bago-bago na magto-2024 na pero malaki-laki revenue dyan. Magwa 1 million views na yun kaya
Ay no, siguro yun mga kabiyaya, anong may bibigay nyo na komento dito? Ito, wag nyo na lang pansinin yung huling-huling video natin na pinanood. Doon na lang po tayo mapunta sa mismong topic. Kayo ba, anong suspicion nyo rito? No? Yung anak ba, yung katulong, or may iba pa na mapatungkol sa kanilang negosyo ang mastermind sa pagpaslang dito sa dalawang, dito sa magpartner na pinatay po sa loob ng bus. So, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Wala pong bayad dyan. Free po yan lahat. Kahit i-bash nyo ako, okay lang din. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan